Hello mga ka-reload. So bago nga tayo mag-start ay ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba yung ginagamit ko sa buhok ko. Ayan. So ganito siya kapag hindi nalalagyan, ganyan itsura niya. And kapag nalagyan mo na siya, ayan, ganyan na siya. Ito siya yung ating Bremod. So itong Bremod na to ay 10-in-1 hair cream serum na siya. Nakaka-improve na siya ng dry and damaged hair, non-tame frizzy hair, nakaka-hydrate and nakaka-moisturize na rin siya. Napoprotektahan niya rin sa UV rays yung ating buhok, anti-statistic, antioxidant, and nakaka-nourish and nakaka-condition ng hair, nakakapagpatibay din ito ng buhok at nakaka-prevent siya ng hair split. And syempre, napapa-shine and smooth niya yung ating buhok. Ayan. Maglagay din tayo dito kabila. Then, kapag nilagyan na natin, yun na siya. Maganda rin to sa mga bagong reban. So, hello mga ka-reload. Safe and legit daw ito. SEC registered din. And PC compliant. And up to 90,000 daw yung kaya nitong i-offer sa atin na credit limit. So, how true kaya ito mga kapatid? And mababa kaya ang interest na to? And let's go. Wag na natin patagalin to. Subukan na natin. At ayun nga mga ka-reload, habang nag-scroll-scroll nga tayo ulit sa ating Facebook, ay meron nga ulit napadaan sa ating newsfeed na online lending application. So, parang napakarami nang nakakanood dito kasi tingnan nyo naman, 7.7 million views. So, napakarami ng taong nakapanood nito. And bago nyo to i-download guys, ay manood muna kayo ng review. Tingnan muna natin kung totoo ba talaga na ito ay legit and mababa ang interest syempre. Dapat bago tayo mangutang ay tingnan muna natin yung mga interest kung tayo ba ay kakagatin ng bonggang-bongga nito dahil baka magsisilan tayo sa huli kapag sinubukan natin. So, itry na natin, tingnan natin kung may i-recommend ba natin itong loan application na ito. So, guys, ito nga pala ay yung tinatawag natin na Tech Cash. Yan po yung kanyang loan application, yung Tech Cash. And siya ay under ng Techwang Lending Corporation. So, yung kanya pong application ay Tech Cash. And ito po yung kanyang corporation. At ayan na nga guys, dali-dali ko na siya din-download para ma-review na natin. Para naman itong 7.7 million views na ito, bago sila mag-try or kayo bago kayo mag-try ay makapanood na kayo ng review kung nararapat ba siyang gamitin or hindi. So, ayan, i-download na natin guys. And ayan na nga guys, lumabas na yung kanyang privacy policy pagkatapos natin siyang i-download. And mag-agree lang tayo dyan. And disclaimer lang po, bago po tayo mag-agree dyan, ay basahin muna natin yung kanilang terms and conditions. Masinsinan nyo pong basahin kasi minsan, yung mga online lending application po, dyan po tayo nadadali. Meron lang mga maliliit na detalye na hindi na natin minsan binibigyan ng pansin, pero mahalaga pala. And ayan na nga, meron siyang maximum loan amount up to 90,000 pesos. So, unlock guys. Talagang kikinang ang mata mo kapag ka naman ganitong kalaki ang mai-offer niya sa'yo. So, ayan na nga, i-claim na nga natin yan. At tingnan natin kung bibigyan niya ba tayo ng 90,000 today. And sa una nga, hihingin niya yung ating contact number. Ayan, ilagay niyo lang yung inyong contact number dyan. At sasendan niya rin tayo ng verification code sa number na inilagay natin. And hihingan niya tayo ngayon ng ating password na 6 hanggang 20 characters. And sabi pa nga dyan, including numbers, letters, and common symbols. Pero hindi naman ganun yung nilagay ko. Tinanggap pa rin naman niya. And ayan nga guys, hihingan niya yung ating location. Kailangan natin itong i-grant kasi baka mamaya ay ma-deny tayo sa kanya. And ito nga guys, para daw mas madali tayo makapag-login sa kanya, hihingan niya tayo ng activate pattern login. Ayan, for faster service. And pwede mo na yung i-activate agad. So, pwede mo rin namang i-skip. So, dahil nga nagmamadali tayo para makapagbigay tayo ng review dito ay in-skip ko na lang yan. Dahil naglagay naman ako ng password kanina. And ayan, tatanungin niya yung ating education level. Elementary or below yung kanilang pinakamababa dyan. Ayan, tatanungin din yung ating marital status and yung ating residential address and kung ilang taon na tayo dito sa ating tinitirhan. And ayan yung mga ID type na kanyang hahanapin. Pwedeng national ID, UMI, driver's license, and PhilHealth, and TIN, passport, SSS, and PRs. Then, ayan, iselect na nga natin yung ID na gagamitin natin. And papapicturean niya yung likod at harap ng ating ID. Ayan, tatanungin niya din yung ating employment information. Ayan. Yung ating job type. At kung gaano na ba tayo katagal sa ating trabaho kung meron. At hihingan niya tayo ng emergency contact. So, 2 contact person po yung kanilang hihingin sa atin.
And itatanong din niya kung kaano-ano ba natin itong mga contact person na ilalagay natin. And yung payment method, ayan, pwede kayong mamili dyan kung bank ba or e-wallet, sa e-wallet, GCash, Maya, and GrabPay. At ayan na nga, hihingan niya na tayo ng ating face recognition. At ayun na nga guys, credit application na tayo, hindi na siya nanghingi ng proof of income. At ayan na nga guys, naka-manual review na tayo. Yan ng TechCash. We are verifying your information. And unlike sa iba na 3 minutes, 5 minutes, or 10 minutes ay na-approve tayo agad. So, eto po nung in-apply ko ay hanggang kinabukasan pa siya bago ako na-approve. So, 9:32 ng gabi ako nag-apply. And then, alas 12 pa, kinabukasan ng ako ay ma-approve. So, hindi niya po ako ura-urada na in-approve. In-approve naman niya ako ay binigyan niya ako ng credit loan amount na 8,000. Wow! Malaki rin to kumpara sa iba na nasubukan natin na 4,500, ayan. O kaya naman ay 1,500. So, siya ay 8,000 agad. So, tingnan natin kung gaano kalaki yung kanyang tubo. Kasi ang nakalagay sa kanya ay 0.3% lang. And tingnan na natin. At ito nga yung pinakamababa na pwede nating utangin sa kanya, 1,000 hanggang 8,000 pesos. Subukan lang natin ulit sa 1,300 pesos. And bago kayo mag-loan ay basahin nyo muna yung kanilang loan agreement. Ayan yung kanilang disclosure and loan agreement. I promise to pay Techwang Lending Corp as well as the penalty, if any, according to the terms and conditions in the disclosure statement below. So, sumasang-ayon kayo na bayaran sila pati na rin ang penalty. So, kung gaano man kalaki yung penalty nito, kung sumang-ayon kayo na bayaran nito, nag-agree kayo dun, guys. And nakalagay din sa kanilang disclosure and loan agreement na I have a chance to cancel or return the loan and repay the full net proceeds amount within 24 hours after disbursement. Processing fees and services fees that have accrued shall apply. So, pwede mo rin daw ibalik yung na-loan mo sa kanila within 24 hours. Pero yung processing fee at yung service fee ay kasama mo na ring ibabalik. So, kung 1,300 ang iyong inutang at gusto mo siyang ibalik within 24 hours, wala ka nang magagawa kung hindi idagdag sa iyong ibabalik yung processing fee and services fee. So, subukan nyo muna kung magkano ba yung processing fee and yung services fee. Kasi karaniwan sa ibang loan application, dito talaga sila dumadali, hindi sa interest, kung hindi sa processing fee at saka sa services fee. Doon sila bumabawi ng bonggang-bongga. And yung mga makakapag-apply nga lang ng loan dito kay TechCash ay 18 years old and legal resident of the Philippines lang. And kailangan mo ng valid ID and mobile number. And nakalagay din dito sa kanilang loan terms and condition na the loan amount, interest rates, repayment schedules, and other terms will be clearly disclosed to you before you accept the loan. So, bago daw natin i-accept yung loan, ay maliwanag naman na ipapakita nila yung interest rates and yung payment schedules and yung other terms. All fees and charges are in compliance with applicable laws and regulations in the Philippines. So, tingnan nga natin kung pasok ito sa standard, kung magkano lang ba dapat yung tubuin ng ating utang. And unlike sa iba ay, manonotify daw tayo kung meron silang babaguhin dito sa kanilang mga terms and conditions. And hindi sila ganun kahigpit, guys, kasi kagaya nito, hindi tama yung spelling ng pangalan ko. And syempre, dahil nga hindi siya tama, hindi siya kasame dun sa ID ko, pero tinanggap pa rin. At ayun na nga, susubukan na nating mag-loan ng 1,300 and eto siya, amount received 1,300 and matatanggap natin siya sa GCash. So, yung kanyang loan duration or yung days ay meron siyang 120 days, may 100 days, 90 days, 80 days, and 70 days, and 60 days. Pero yung iba doon ay nakalock pa. So, hindi mo pa siya pwedeng gamitin. And yung 80 days lang yung pwede natin gamitin. And yung number of installments niya or yung terms ay 3 terms. So, yung 80 days ay hahatiin sa 3 terms. So, kung 80 days, ang 1 month natin ay 30 days, 2 months ay 60 days, 2 months, halos 3 months itong 80 days na 3 terms na pwede nating bayaran ito.
So, ayan na nga, subukan na nga natin sa 1,300. So, kung 1,300 ang installment, ang first installment natin or yung amount due natin ay 909. So, yung principal amount doon ay 650. Yung interest ay 57. And ito na nga guys yung sinasabi ko sa inyo na hindi tayo sa interest dadalhin kung hindi sa kanilang services. So, tingnan nyo to, yung services fees niya ay 202 sa unang installment natin. Then, sa pangalawang pagbabayad natin sa kanya ay another 15 days nga ulit. Yung amount due natin ay 899 na lang. And yung principal amount dito ay 643. And yung interest naman niya ay 56. And then, yung services fees ay 200 pesos. So, sa loob ng 1 month, yung services fees natin ay 402 na. Sa loob lang ng 1 month, 402 yung services fees. Tapos, ang inutang lang naman natin ay 1,000. So, diba, ang laki. And ito yung kanilang third installment. Yung amount due natin ay 11 pesos na lang. And yung principal amount dito ay 7 pesos. Yung interest ay 1 peso. And yung service fees natin ay 3 pesos. So, mas malaki pa rin kumpara sa interest. And every 15 days yung kanilang terms. Sinubukan ko to ng February 10. Ang first installment natin sa kanya ay sa March 1, so 15 days. Ang sumunod naman ay sa March 16, so bali 30 days na. And itong third installment natin na 11 pesos ay sa May 5. Sobrang tagal. Sobrang tagal nung kanyang 80 days na sinasabi. So, kumbaga, dadalihin niya na tayo agad sa isang buwan pa lang. And ayun nga guys, compute natin kung magkano ba yung tutubuin niya sa atin. So, yung unang pagbabayad natin, 909 plus 899 plus 11 pesos. So, 1,819. And sa 1,819, ibawas natin yung 1,3, may matitira na 519 pesos. So, yung 519 pesos na yun po yung tinubo niya sa atin. And ito nga guys, papakita ko sa inyo kung magkano ba yung tinubo niya sa atin. And ito siya. Ayan, yung ating principal ay 1,300, which is yung ating ilo-loan nga sa kanya. Yung total na tubo niya sa atin ay 519. And yung total days ay 81 days nga naman talaga. Pero kung mapapansin niyo ay bali parang 1 month lang natin siyang babayaran. Kasi ay 11 pesos na lang naman siya dun para doon pa sa mga matitirang araw para makumpleto yung 81 days. Pero sa totoo lang, 1 month kailangan na natin siyang bayaran. So, yung halos 3 months sana na pagbabayad dito ay hindi totoo. So, total percent niya ay 39.92%. So, ilang percent siya per month? 14.7% siya per month. And yung per year niya naman, kung medyo matagal niyo siyang babayaran ay 178.9% per year. So, kumpara sa iba ay medyo mataas siya kasi sa bangko, 1 to 3% lang siya per month. Sa credit card naman ay 2 to 3% every month. And yung lending apps naman na iba ay 10% hanggang 30% lang per month. And itong loan na pagtanungan natin, itong ang TechWash ay 14.7%. So, normal range siya ng lending app pero napakataas kumpara sa bangko. So, yung tubo niya per day ay inaabot ng 1.28% per day. So, sobrang taas nga ito kumpara sa mga normal na bangko na meron na 0.03% or 0.08% per day. Pero ito ay 1.28 per day. Mahigit 15 to 40 times yung taas niya. So, yun lang mga ka-reloan, para sa akin ito po ay red flag. So, hindi ko na siya sinubukan or hindi ko na siya talaga withdraw kasi ayoko magbayad ng ganong kalaki. And yung inutang ko, ang uutangin ko lang naman sana ay 1,300, pero 1,800 yung kailangan kong ibalik sa loob lang ng 1 month. So, halos kalahati kasi yung kinagat, di ba? 500, 1,300, halos kalahati din yung magiging tubo sa napakaiksing panahon lamang. Para sa akin ay red flag ito at hindi ko siya maire-recommend, lalo na kung wala kayong nakaredy na pambayad talaga at tapal system yung gagawin ninyo. Kapag sa mga ganitong loan application kayo nakalapit para sa pambabayad lang din ng utang, ay naku po, lalo kayong mababaon. Baka mamaya yung babayaran nyo ay mas mababa dito ang interest, tapos dito kayo kukuha kay TechWash, ay naku po, sigurado, lubog-lubog ang mangyayari sa atin dito. Pero kung may pambayad ka naman within 1 month at kailangan na kailangan mo talaga at wala kang ibang malapitan, pwede ka na dito.
Pero disclaimer lang po, hindi ko po kayo iniengganyo na mangutang dito sa mga loan application na to. So, ginawa po natin tong video na to para makatulong po sa inyo at makabigay sa inyo ng totoong information and review. Then, para sa akin po, ito po ay hindi ko maire-recommend. Hindi po totoo yung 80 days niya kasi within 1 month halos babayaran na rin natin siya ng buo. So, yun lang mga ka-reloan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ay mag-subscribe na kayo dyan. Mag-comment na rin kayo, mag-like, and mag-share na rin kayo ng ating video. Comment down below na rin yung mga experience nyo, lalo na dito kay TechCash. And sa mga loan application pa na gusto ninyong ipa-review pa. And sa unang mag-comment sa video natin ay makakatanggap ng reward. Ayan, maliit lang yan, pero soon, lalaki din yan. So, yun lang po. Thank you, and God bless po. Bye mga ka-reloan. So, reloan. Mag-reloan lang kayo kapag kayo ay nakapag-isip na ng 10 beses. So, yun lang guys, and thank you so much. Again, legit po siya. Under po siya ng SEC, pero mataas po yung tubo niya. So, yun lang guys. Bye.